sa buhay niya, sa bawat buhay ng tao. Kahit na po tayo ganong kasipag at kaseryoso sa ating mga pagsisikap sa buhay, pagpapayaman, pag-aaral, paghahanap buhay, at kung ano na pa, kung hindi natin kasama ang Diyos sa ating mga buhay, lahat ng ito ay mauuwi sa kawalan. Kung kayo po'y naniniwala dyan. Ang dami natin pundar, di ba po? Lalo na kung kabataan mo pa sa ngayon, gusto mong magtrabaho, gusto mong mag-abroad, gusto mong bumili ng bahay, gusto mong dagdagan ng kotse ko, gusto mong magnegosyo, ang dami po natin gusto. Pero lahat po yan ay hindi magiging matibay at hindi magiging pangmatagalan. Ginita ko po yung salitang nagtatayo. Hindi po ito yung typical o literal na ang ibig sabihin ay gumagawa ng bahay, yung mga karpentero po. Ito pong pagtatayo ay kung saan ay ipinapahiwatig nito ay kundi ang sumasagisag sa pamilya o buhay. Na kung saan tayo ay may mga sarili-sariling pamilya. Bago ka pa man o dati ka pa mang may asawa at may pamilya, ay dito po nakapaloob na sinasabing nagsisigawan ng time na kung saan kailangan daw po sa isang pamilya ang lahat ng mga gawain ng pamilya ay hindi nakabatay lamang sa kanyang sariling kalooban. Bagkos ay sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung wala tayo pananampalataya sa Panginoon, mahihirapang tumatag ang tinayo nating pamilya. Lalo na kapag nagsisimula ka, siguro kayo po'y naramdaman nyo noong mga unang taon ng pagsasama ninyo kung kayo ay mga bagong kasal. First year, second year, anong una nyong binibuild? Yung relationship nyo sa asawa mo. Third year, fourth year, fifth year, abay, dapat naman isunod mo yung relation yung mag-asawa sa Panginoon. Higit na kailangan natin yun. Bakit? Dahil kailangan natin patatagin yung pag-aasawa natin, pagsasamahan natin. Hindi lang lagi kayo ang magpapatatagan. Ingatan ng Panginoon ang bayan. Ano nais po dito ang sabihin? Dito pinapakita ng talatang Psalm 127:1 na sa anumang relasyon, sa anumang mga gawain, sa anumang mga plano, seguridad at proteksyon ay nagmumula sa ating Panginoon. Hindi ka tutulungan ng iyong asawa pag ikaw ay nasa panganib kung talagang kailangan. Oo, andyan ang asawa natin. Andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo, andyan ang mga kaibigan mo. Pero sa bandang huli, Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin ng tunay na seguridad at proteksyon sa ating buhay. Ang kaligtasan natin nanggagaling lamang sa Diyos. Wala sa kung kahit kayo. Kung kaya ang talatang Psalm 127:1 po ay paalala na dapat nating ilagay sa sentro ng ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating mga plano, ang ating Panginoon. Dahil siya magbibigay ng katatagan, tamang desisyon, at proteksyon sa ating mga buhay. Sundan pa po natin kung ano yung sinasabi tungkol doon sa kailangan na ang pundasyon po ay magmumula sa ating tahanan. Mateo 7:24. Kaya't ang bawat dumirinig ng ating mga salitang ito ay ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Simpleng paliwanag po tungkol sa talatang ito.
Bagamat may mga kalaliman, kapag minsan ay babasahin mo na literal, kung minsan ay magiging maano po tayo, yung maliligaw. Pero sa simple paraan po, binibigay ng talatang ito na hindi sapat yung ginagawa lang natin po na kung saan ay ang pagdalo, pakikinig, tuwing araw ng linggo. Ang akala natin ay sapat na yung kayo ay nakaupo, nakikinig. Ngunit binibigyan diin sa Mateo na ito, na talatang ito, na kinakailangan ay mahalaga ang pagsunod at pagsasabuhay. Pagsunod at pagsasabuhay. Maraming tao nakikinig ng mga salita at aral ng Panginoon, ngunit hindi sila nagiging matatag. Nakinig lang sila, lumabas sa kabila. Sinabuhay ba nila? Kung hindi mo isa sa buhay, yung mga napakinggan mo, hindi ito makatulong upang ipatatag, maging matatag ka sa kayong buhay. Marami kasi na kung saan ay hindi lahat ng tumatanggap ng kaalaman ay isa sa buhay po kanilang turo. Sinabi na sa banal na kasulatan na kung saan ay magmahalan kayo. Mahal ko yung kaibigan ko. Mahal mo nga siya, pero tinutulungan mo ba siya? Diba, may mga ganun po na kung saan ay mga bagay na hindi tayo kumbinyente sa ating buhay ay hindi natin isinasagawa. May mga katuruan sa banal na kasulatan na kung saan ay kailangan natin baguhin ang ating mga sarili. Pero hindi natin ginagawa ito. Tinuro sa banal na kasulatan, sinabi, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay makipagkatipos. Nagagawa po ba natin to religiously? Huli? Oo, maaaring ang iba ay meron. Ngunit hindi natin masasabi ang lahat. Tinuturo sa banal na kasulatan, mahalin mo ang kapwa mo. Nagagawa po ba natin ito? Pag may nakita kang naka-sleeveless, galit na galit ka, yung babaeng to paniwara. Hindi ba mga ganun pong mga ordinary observation natin? Kahit hindi ba tayo ginagalaw, hindi tayo na nagiging judgmental tayo. Kung minsan, walang kibot, galit. Sa mga anak, hindi maintindihan. Marami po tayong mga bagay kung minsan na ginagawa sa ating mga sarili. Sasabihin, tao lang po kami. Oo, tao tayo. Nagagawa natin yung mga pagkakamali at mga ganito. Normal po ito. Pero kung hanggat kaya nating isabuhay ang mga tinuturo sa atin, ay gawin na natin. Lalo na sa loob ng ating tahanan. Abay, bihira na po sa panahon na ngayon, na kung saan ang kasundo ng tatay ang nanak na lalaki. Napapansin niyo po yan. Kaaway. Minsan may anak pang pumapatay ng magulang. Meron pang magulang na sa tindi ng galit ay pinapatay ang anak. Kakalungkot po. Pero kung minsan kasi, sila yung mga tinatawag natin na nasasabi ko ba yun na hindi sila nakakapakinig na salita? Hindi ba nila alam ang turo? O sila'y impluensya ng kawalan ng pananampalataya at pagsunod sa turo ng ating Panginoon? Sila lamang po makakapagsabi. Sa madaling salita, ang Mateo 7:24 po ay nagtuturo ng tunay na pananampalataya na kung saan ay dapat makita sa ating mga gawa.